Napunta ako sa ospital sa aking honeymoon at hindi ko na kinaya pagkatapos noon. Tinawag nila siyang El Flaco, ang payat. Ang aking kapitbahay na si Robert ay isang binata na halos 2 metro ang taas. Siya ay mabait at magalang, palaging may kamalayan sa kanyang hitsura at personal na pangangalaga, habang siya ay nagtatrabaho sa isang opisina at nakikitungo sa publiko. Gayunpaman, mas kitang-kita ang kanyang payat dahil sa kanyang tangkad. Para sa akin, hindi iyon napansin hanggang sa araw na nagsimula siyang magpakita sa akin ng kanyang atensyon. Di nagtagal, nagsimula kami ng isang makalumang romansa. Ito ay walang iba kundi ilang halik kapag walang nakatingin, kahit kailan ay hindi niya sinubukang lumapit sa akin, kahit na may mga mapang-abusong haplos, at kung hindi niya ako hinaplos ng mali siya, gagawin ko palalo. Naaalala ko ang mga hapong magkasama kami sa parke malapit sa aming mga tahanan. Magkahawak kamay kaming naglakad, ninanamnam ang liwanag ng simoy ng hangin at ang tunog ng mga dahon na gumagalaw sa hangin. Madalas kaming nakaupo sa isang bangko para pag-usapan ang aming mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Palaging may ngiti sa labi si Joaquin at kumikinang ang kanyang mga mata kapag pinag-uusapan ang kanyang mga ambisyon. Ang kanyang mga salita ay nagpuno sa akin ng kumpiyansa at paniniwala sa aming pagmamahalan. Lumipas ang oras at dumating ang araw ng kasal namin. Ito ay isang magandang seremonya na papaligiran ng mga kaibigan at pamilya. Ang silid ay pinalamutya ng mga puting bulaklak at mainit na ilaw na lumikha ng isang mahiwagang kapaligiran. Tumingin sa akin si Joaquin ng buong pagmamahal habang sinasabi namin ang aming mga panata, at pakiramdam ko ay huminto ang buong mundo para sa amin sa sandaling iyon. Pagkatapos ng seremonya, umalis kami para sa aming honeymoon sa isang luxury hotel. Sa unang gabi naming magkasama, parang perpekto ang lahat. Si Robert, na may katangiang lambing, ay marahan akong hinaplos ng hindi nagmamadali, iniinspeksyon ang bawat sulok ng aking balat. Masela ng pagkakahawak niya, gumagalaw ang mga kamay niya sa katawan ko na maihalong hiya at pagnanasa. Gayunpaman, pagdating sa intimacy, napagtanto ko na ang kakulangan ko sa karanasan ay naging mahirap para sa akin na malaman kung normal ang laki o napakalaki ng kanyang ari. Nakita kong tama lang ito sa laki niya. I would venture to say na si Robert ay hindi rin masyadong karanasan dahil hindi siya gumamit ng anumang uri ng pampadulas, umaasa lamang sa aking natural na pagpapadulas. Naglambingan kami tapos sinubukan niya akong pasukin. Sa una ay bago at kapanapanabik na karanasan, ngunit hindi nagtagal ay naging masakit. Nakaramdam ako ng matinding pressure, isang pulling sensation na hindi ko pa naramdaman noon. Sa sobrang kahirapan ay nakamit niya ang gawaing ito, at ngayon naiintindihan ko na hindi lamang siya matangkad, ngunit napakataas. Alam kong normal lang na dumugo ng kaunti, ngunit hindi kasing dami ng ginawa ko. Nang hindi huminto ang aking pagdurugo, kinailangan nilang dalhin ako sa ospital, kung saan sinabi nila sa akin na ako ay may punit na punit at binalaan akong umiwas ng hindi bababa sa 8 araw. Naging mahirap ang mga araw na ito para sa aming dalawa. Ang pagkabalisa at pagkabalisa ay maihalong kagustuhang makasama. Naiintindihan naman ni Joaquin, pero kita ko ang frustration niya sa tuwing umiiwas kami sa topic. Pagkaraan ng ilang sandali sinubukan naming muli, ngunit mayroong higit na sakit kaysa sa kasiyahan. Ang bawat pagtatangka ay pinaghalong pagnanasa at sakit. Pakiramdam ko ay parang nagpoprotesta ang katawan ko, na ang bawat pagtagos ay labanan sa pagitan ng kasiyahan at sakit. Ito ay patuloy na nangyari sa mga kasunod na pagtatangka din. Humingi kami ng tulong medikal at pinayuhan nila akong maghintay hanggang sa ako ay umangkop na hindi nangyari. Nagsimulang masira ang relasyon namin. Natahimik at napuno ng tensyon ang mga gabing nag-uusap at nagtatawanan kami. Lumipas ang mga araw at ang bawat nabigong pagtatangka ay nagpapalayo sa amin. Napagtanto namin na sa kabila ng aming pagmamahal sa isa't isa, ang aming matalik na buhay ay lubos na nakaapekto sa aming kaligayahan. Sa huli, kailangan naming gawin ang mahirap na desisyon ng diborsyo, hindi dahil sa anumang hindi pagkakatugma ng karakter, ngunit dahil sa labis na laki ng kanyang ari. Sa huli, nag-asawa akong muli ng walang anumang problema. Iba talaga ang bago kong relasyon. Nakakita ko ng isang taong natural at kasiya siya ang pakikipag-ugnayan sa kanya mula pa noong una. Naranasan ko ang pag-ibig sa paraang hindi ko naisip. Nabalitaan kong si Joaquin ay may parehong problema sa kanyang bagong asawa.
Nalungkot ako nang malaman na siya rin ay nagdurusa sa isang bagay na hindi niya kontrolado. Sa pamamagitan ng karanasang ito, marami akong natutunan tungkol sa pag-ibig, intimacy, at ang kahalagahan ng physical compatibility sa isang relasyon. Hindi man natuloy ang kasal namin ni Joaquin, lagi kong aalalahanin ang mga panahong magkasama kami at ang mga aral sa buhay na itinuro niya sa akin. Kung nagustuhan mo ang video pagkatapos ay i-like at i-subscribe, ito ay makakatulong sa amin ng malaki.